Hindi napigil ng maulang panahon ng mga moviegoer na excited mapanood ang mga pelikulang kalahok sa unang araw ng Metro Manila Film Festival. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Laila, kamusta ang unang araw ng MMFF? Dagsa na ba ang mga manonood? Merry Christmas mga kapatid! Nako, kahit nga masama ang panahon, hindi talaga napigilan ang Christmas gala nating mga Pinoy at karamihan nga sa kanila nagsipagsuguran sa mall at sa mga sinihan dahil hindi talaga nila pinalampas ang unang araw ng 50th Metro Manila Film Festival. Mula Bulacan, dumayo pa sa isang mall sa Quezon City ang ilan nating kapatid para lang mapanood ang much-anticipated movie ni na Bossing Vic Soto at ni Papa P na The Kingdom. Meron din namang pumila para panoorin ang Judy Ann Santos starrer na Espantaho. Habang ang iba gusto makita kung paano magpaiyak si Meme Vice Ganda sa pelikulang And the Breadwinner Is. Nakapanayam din natin ang ilan sa mga nakapanood na ng Uninvited at mala movie review ang kanilang nasabi tungkol sa pelikula. Worth it daw ang ibinayad nilang 420 pesos per head. Masulit naman ang bayad at ipinila ng ilan sa fans ng Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital nang mag-surprise visit pa sina Enrique Hill at Jane De Leon sa pagbebenta ng tickets. Ruth, sa mall naman na ito sa Mandaluyong, kitang-kita mo naman sa aking background, buhay na buhay ang pelikulang Pilipino dahil kahit anong sine pa ay talaga namang mahaba ang pila. At alam mo ba, na-witness din natin kanina na kahit hindi pa nagsisimula ang screening ng The Kingdom ni Bossing Vic Soto at ni Papa P, at talaga namang nakapila na ng maayos yung mga gustong manood nito. So ngayon, ongoing yung screening para sa The Kingdom at ang susunod na screening time niyan ay mamaya namang 6:15 ng gabi. So yan muna ang latest dito. Merry Christmas, Ruth! Balik sa inyo. Merry Christmas sa inyo dyan. Yan po ang Express Report ni Laila Pangilinan. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.